Praise God at purihin po ang Panginoon. Sa araw na to, tayo nga po pala ay talagang pinagpala ng ating Panginoon. At dalangin ko, habang ito pong broadcast na to ay pinapanood nyo, I pray na ikaw ay mabless, ikaw ay ma-inspire, amen, at ikaw po ay patuloy na i-guide ng Panginoon through His Word sa araw na ito. Purihin ng Diyos, ako po si Pastor Mau at tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for this wonderful opportunity na kami, Panginoon, ay makarinig ng maganda mong mensahe. Salamat, Lord, sa maganda mong nais na marinig namin, Panginoon, sa mensahe mo na nais namin, Lord God, na hagkan at Lord God, tanggapin ngayong araw na to, Lord. Hayaan nyo na maging maayos ang aming isipan, maayos sa aming pananaw, maayos sa aming buong pagkatao, Lord, and even our spirits, Lord God, ay maging maayos, Panginoon God, at maging kalmado. Salamat, Lord, sa araw to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po kayong lahat? Napakabuti po ng ating Panginoon na tayo po ngayon ay sa panahon na to patuloy na pinapalakas ng ating Lord. Alam niyo ho, ang bawat tao ay merong kanya-kanyang kalakasan, pero hindi ho lahat ay katulad ho natin. Meron din mga tao na napanghihinaan at meron din mga tao na kailangan ng lakas at kailangan ma-recharge. Kaya kailangan ho natin ng revival sa mga panahong ito. Katulad ng sinabi ng Panginoon in Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ito'y laging sariwa tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. So, dito ho ay napapalalahanan tayo na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hangganan. Hindi ito nagwawakas. Amen po. At hindi ito nauubos. Kaya paalala ng Lord, kung meron mga tao na kailangan ng revival o ma-refresh ngayong araw na to, alalahanin mo ang pangako ng Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay hindi nauubos o hindi nagbabago at hindi ito nawawala sa ating mga buhay. Ito'y laging sariwa, araw-araw, kada araw. Kahapon no, siguro may naranasan kang hindi maganda, pero expect God to move again and again sa ating mga buhay ngayong araw na to at sa mga susunod na araw. Alam niyo ho, ang revival po, ito po ay panunumbalik natin sa uhaw at sa presensya ng ating Panginoon. Ito po yung mga moments na nais natin na marinig ang boses ni Lord, nais nating ma-refresh, amen po ba? At nais natin na, kumbaga, magkaroon muli ng panibagong kalakasan. Alam ko po, sa isang Kristiyano, ang revival po ay parang ikaw ay muling, kumbaga, magkaroon ng init sa buhay mo. At kung ikaw man ay naliligaw, ibalik ka ng Panginoon sa maganda niyang plano. Kapag sinabi mo kay Lord, ngayong araw na tayo, Lord, kailangan kita, revival na yun, amen po. Or kaya mas pinili mong magbasa ng Bible o ng salita ng Panginoon kesa sa mga newsfeed or sa mga, kumbaga, nakikita natin ngayon in social media o sa mga platforms, amen, revival na yun. Or kaya kapag ikaw iniwan mo ang kasalanan at hinawakan mo ang mga pangako ng Panginoon na si Jesus, ang siyang tanging tagapagligtas at nais mo magkaroon muli ng panibagong pag-angat ng iyong pananampalataya, revival na po yun. Ito po ang kailangan natin sa mga panahong ito na hindi natin kailangan mapanghinaan. Alam ko po, marami tayong mga ginagawa na napanghihinaan tayo. Normal lang po yun. Ito po ay mga bagay na meron tayong mga enerhiya na lumalabas sa ating mga katawan. Pero alam nyo ho, mabuti ang ating Panginoon na sa paglabas ng ating mga lakas, amen po ba, at makaramdam tayo ng pagod, nandyan ang ating Panginoon para tayo ay i-restore, i-revive, at i-refresh ngayong araw na to. Ang revival po, ito po yung mga panahon na nire-refresh ni Lord ang iyong pananampalataya. Alam nyo ho, napakasarap kumain ng isang pagkain na fresh. Alam nyo ho yan, amen po, lalo na kapag bagong luto, ito po ay bagong hain, amen po ba, at bagong pitas ng mga gulay, amen po. Alam ko po, meron sa inyo nagugutom ngayon. Pero napakasarap po kumain ng isang pagkain na sariwa. At ganun din po sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Nung kung meron sa atin ngayon na napanghihinangan at nanglalamig ang iyong pananampalataya, nais muling ibalik ng Panginoon ang init at fire sa iyong buhay sa mga oras na ito. Nais ni Lord mag-apoy ka muli. Amen po. At kumbaga ikaw ay magkaroon muli ng panibagong init. Amen
po sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ngayon na panghihinaan dahil marami kang problema, ay naku po, wala kang ibang daan na gagawin sa buhay mo kundi ikaw ay mas lalo pang lumapit kay Lord at sabihin mo, Lord, napagod ako. Pwede mo ba akong i-revive ngayong araw na ito? Pwede mo ba akong i-restore? At tunay nga, ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa iyo at para sa akin. Amen po. At ang revival po, ito din po yung mga panahon na nagsisimula na tayong mag-repent at magpakumbaba sa ating Panginoon. Hinahayaan mo na i-convict ka ng Holy Spirit at malaman mo na kung meron ka mang ginagawang mali sa buhay mo, sa buhay ho natin, ay tayo po ay hihintuan na natin at hihingi natin ng tawad sa ating Panginoon at tayo po ay magpapabago sa ating Diyos. Alam niyo ho, ang pusong nagpapakumbaba, yan ang gustong-gusto ni Lord at nais niyang i-revive. Amen po. At mararamdaman mo ang revival sa buhay mo kapag ikaw ay mas lalo nagpapakumbaba kay Lord. Sinasabi mo kay Lord na, Lord, hindi ko kaya, pero kaya ni Lord. Amen po. Lord, ano bang gagawin ko? Marami kang paraan, Panginoon. At kung ikaw man wala kang direksyon sa buhay mo, Lord, ano bang nais mo? Yun ang gusto ko. Magkakaroon ng revival sa buhay mo ngayong araw na ito. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon hirap na magpakumbaba. Amen po. Ano pa kaya kung sa kapwa natin tao nahihirapan tayong magpakumbaba? Ano pa kaya kay Lord? Amen po. If we want revival sa ating mga buhay, kailangan po meron po yung word na humility. Tayo po'y nagpapakumbaba at inaamin natin na, Lord, nagkasala ako, nagkamali ako, Panginoon, pero alam ko, Lord, hindi pa tapos ang lahat. Meron ka pang magandang gagawin sa aking buhay. Ang revival din po, ito rin po yung mga panahon na mas lalong nagiging malalim ang ating ugnayan sa ating Diyos. Amen po. Kaya alam niyo ho, ang salita ng Panginoon, yan po ang nagpapalakas sa atin araw-araw. Yan yung kumbaga nagbibigay sa iyo ng uhaw, amen po, at lalo nga kasabikan na mas lalo kang mag-pray, magbasa ng salita ng Panginoon, at mas lalong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nare-refresh, nare-restore, at nare-revive ng Panginoon, mas lalong nagbabago ang ating isipan, pananaw sa buhay, at nagkakaroon ng ibayong sigla para gawin ang kalooban ni Lord. Kaya nga in Psalms 51 verse 10, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking spiritong matatag. So nais ng Panginoon ngayong araw po na ito, pakalinisin po natin ating mga puso. Tayo po mas lalo pa mas magpakatatag sa ating Panginoon. At kung meron man sa araw na to na meron pang nararamdaman kang bigat sa puso mo o nais mong isurrender kay Lord, alam mo, ito ang araw na i-revive ka at mararanasan mo ang revival sa buhay mo. Ito po ay hindi instant process. Ito po ay daily surrender sa ating Panginoon, daily obedience sa ating Lord, at araw-araw tayong nagpapakumbaba sa ating Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya. Tayo po ay nagpaparenew, amen po, at tayo po ay nare-reconnect sa Kanya, at tayo po ay nagkakaroon ng kumbaga fire, amen po, at nare-reignite ang ating pag-ibig sa ating Diyos. Dalangin ko po na sa oras ito, magkaroon ng revival sa buhay nating lahat. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, at ang pagmamahal niya ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Ito po ay laging sariwa, araw-araw sa iyong buhay at sa aking buhay. Ano pa man po ang sitwasyon mo sa oras ito, dalangin ko na makita mo na si Jesus ang solusyon at wala nang iba pang daan na para maranasan mo ang magandang kalooban ng ating Diyos Ama, kundi tanggapin mo si Jesus sa buhay mo at sabihin mo, Lord, kung meron man ako nagawa, Jesus, kung meron man akong pagkakamali, ito po ako, nagpapakumbaba ngayon. At kung meron ka mang kahinaan, pwede mo ring aminin kay Lord na, Lord, mahina ako. Wala na akong lakas, Panginoon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mararanasan mo ngayon ang revival at ang kumbaga pag-aalab ng iyong buhay para kay Lord, at ikaw ay muling sisigla para sa ating Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na to na kami po ay muling pinalakas mo, Panginoon. Nagkakaroon ng revival sa aming mga buhay sa mga araw na to, Panginoon. Binabalik mo muli, Panginoon, o God, yung first love namin, Panginoon, yung unang pagmamahal namin, at ikaw yun, Lord. Ikaw yung unang pagmamahal namin at minahal namin, Panginoon, o God, na alam namin, Lord God, sa araw na to, kami ay patuloy, Lord, nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng tawad, Panginoon. Kung meron
man kaming mga nagawang kasalanan, O God. Salamat, Panginoon, na sa araw na to, Lord, hindi lang nare-refresh ang aming pananampalataya. Hindi lang, Lord, tumatatag ang aming pananampalataya. Nagkakaroon din ng revival sa aming mga buhay sa mga oras na to. Holy Spirit, hayaan mo na maranasan ka namin araw-araw na kami ay sabik sa presensya mo. Sabik kami, Panginoon, O God, na kami ay makipag-usap sa iyo araw-araw sa pananalangin, Panginoon, O God, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, at araw-araw, Lord, nais namin gawin yung kalooban mo sa aming mga buhay, O God. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. At kung meron man may mga sakit, Lord, ang kagalingan ay dumadaloy ngayon sa kanilang mga buhay, O God. At kung meron man may mga taong may mga prayer request ngayong araw na to, Lord, ngayon pa lang, Lord, sinagot mo na ang lahat ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At alam namin, Panginoon, ang revival ay nangyayari na sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw na pagpapala. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you. Bye-bye.